Mga motorista, wag po kayong aareglo o maglalagay. Kasi po, mga kasama kong kawani, minsan po sa social media may magpo-post. Galit na galit. Siya raw po ay kinutungan ng enforcer sa lungsod ng Maynila. Sinashout niya pa yon, tinatag pa si Mayor. Hindi ba kung nagagalit po tayo dun sa enforcer, dapat magalit ka rin sa sarili mo? Bakit po? Kasi nabaging bahagi ka ng pagkakamali. Hindi na pan po mangyayari yon kung hindi ka pumayag. Gaya po ng kasabihan ng matatanda, ang sinulid, hindi po papasok sa butas ng karayom kung yung karayom gumagalaw. Ibig sabihin, kung hindi po tayo papayag, hindi may isakatuparan ng masama ang kanyang kasamaan. Ganun lang po kadali yun. Sa loob ng 1 taon, dahil po dyan sa Kotong, meron na po tayong 35 na enforcer na inalis. Hindi po natin kinukonsinti yan. Mamaya lang may humabol pang isa. Ayaw patalo. May nag-chat po sa akin, haharapin din namin yan. Pakiusap lang po, magtulong-tulong po tayong masupil sa langsangan ng bagay na yan. Patuloy po ang operation ng MTPB sa clamping. May task force araw pa yung anti-road obstruction. Kasama po namin ng engineering, DEPS. At para rin po sa kaalaman ng lahat, maaaring nakita nyo na po ito sa news at sa social media. Na-lift na po ang NCAP, No Contact Apprehension. Yan po, mahuhuli tayo sa pamamagitan ng kamera. Iwasan po nating lumabag sa batas trapiko. Ayan, hindi ka makokotongan yan. Pero hindi natin may iwasang magbayad. Mahirap po ang buhay ngayon. Para makaiwas po tayo sa dagdag gugulin, wag na po tayong gumawa ng violation. Nang sa ganun po, may naitatabi tayo para sa pamilya natin. At sa pag-iwas po natin at sa pagsunod natin sa batas trapiko, naiiwasan din po natin ang aksidente. Alalahanin po natin yung pamilya natin nag-aantay sa ating mga tahanan. Kailangan umuwi tayo sa bahay natin ng ligtas. At bilang panghuli po, nais ko lang po ibahagi sa inyo, ewan ko kung tama ako. Yung pagtulog po, napaplano natin kung anong oras natin gusto matulog. Tama po ba? Yes. Pero yung paggising, Diyos na po ang gumagawa nun. Kahit po mag-alarm tayo ng kasing lakas ng bell sa eskwelahan yung alarm natin, pag tayo binangungot na, hindi rin po tayo magigising. Sa bawat pagkakataon pong binibigay ng Diyos sa atin, na magising tayo sa umaga, na may buhay at lakas, gamitin po natin sa pagtulong sa ating kapwa. Yan lang po ang aking bahagi. Ibinibigay ko po ang hapag sa ating alkalde, Tumagos. Thank you, Father. For evil to succeed is for good men to do nothing. Katulad doon ng naturing ito sa isang salitang Ingles. Totoo naman po yung sinasabi ni Director Dennis Biay. Lahat siguro tayo, pati ang mamamayan, naghahangad ng mabuting gobyerno. Ngunit, gaano man kasino ka-episyente ang isang pamahalaan o pamamahala, auuwi rin po sa wala. Laging ang pagkakamali minsan, di natin tinotolerate sa ating mga enforcer, pero para itong mga enforcer na to, na tao lamang, minsan natutukso rin, sabagkat tao din ang tumutukso sa kanila dahil they're buying convenience because of the violations that they created. And kaya kung bakit nagkakaganyan pamisa-misa. But rest assured that your city government under this administration will never ever tolerate abuse in the streets of the city of Manila. The same thing
na dinanas natin noong nakaraang linggo. No? Nakita ninyo, hindi sa Maynila lang ha. In fact, mas less sa Maynila. Sa buong Metro Manila, no, kaliwat kanan ng basura sa body of water. Yung basura po na yun, hindi po yun napunta doon na naglakad na mag-isa. May nagtapon po nun. Somewhere along the way, in their respective communities. Noong umulan, katulad ng commercial, noong panahon ni Lubiloso, yung Nestle, kung maalala, basurang itinapo mo, babalik din sa'yo. See, that's why, for a community, a city, a country, for that matter, to succeed, is to really, for the government to do its job, and the people to do its part. Malaking bagay ang tao at mamamayan. Good morning. Ako po ay nalulungkot ngayong umaga sapagkat isa sa ating direktor a few minutes ago, a little less than an hour ago, ay sumakabilang buhay na. Ako'y nakikiramay sa pamilya ni Director Pio Morabe. Siya po ay may nakaramdaman ng bagamat malala ang kanyang karamdaman, hindi niya inalintana itong sakit, hirap na dinaranas niya, ipinagpatuloy niya hanggang sa dulo ang paglilingkod sa bayan. At sa pamilya Morabe, ay on behalf of the people of Manila, we would like to thank you for allowing us, for allowing Pio to be part of this administration, to be of service to our people. Nakikiramay po kami. Ingat ka, Jess. Si Jess, mahal na mahal ko ito si Jess eh. Kasi kahit papano lumuluwag ang damdamin ko, ang dibdib ko, kung saan through him nakakausap natin yung ating mga challenge individual. No? Kaya maraming salamat sa iyo, Jess. Really honored. But today we'd like to also to thank Director Dennis Biahe and the team in the MTPB. Pasinin po ninyo, bakit lumaki yung income? Hindi naman lumaki yung Maynila. Nabawasan pa nga po ng parkable areas eh. Dahil marami pa akong maigpit na pinatutupad na non-negotiable spaces to be made available to general public. Talaga po pagka masino at epesyente ang liderato at pumapasok sa kaban, yun dapat pumasok sa kaban, eh hindi po pwede magkaila ang numero. Kaya sa ating lahat, in our effort, really we need to be efficient so not to be burdened or creating more burden by raising that weight to the shoulders ng ating mga taxpayer. Tayo magkolekta lang ng tama. Piso sa piso. Kwentas claras. Okay na yan. And in fact, by the end of this year, we're going to raise about 94 million pesos. On top of the regular expenditures that we are dedicating, allocating, appropriating for our city personnel. 9,364 of you, because of what we are going to implement on September 1 up to what you call the increment or the salary adjustment. No? With this, if we are not going to be efficient year on year, the salary adjustment and increment will continue. Then naturally, we are making money just to give it to as a salary
Maliligwak po tayo niyan pagka nagkaganon. Kaya sa lahat ng mga ahensya ng departamento na nagbibigay ng growth, no? But not burden. Congratulations katulad sa MTPB. Palakpakan natin sila.